Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Christine, sumampa na sa 81 ayon sa NDRRMC. Bilyong-milyong piso ng halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Labi na mga biktimang nasawi sa landslide sa Talisay, Batangas, nakaburol na. Search and retrieval operation sa iba pang mga nawawala patuloy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa mga nasalanta ng bagyong Christine sa Camarines Sur. Tropical Storm Kongray posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Ilang lugar sa bansa patuloy na makararanas ng mga pagulan dahil sa buntot ng bagyong Christine ayon sa Pag-asa. Pumalo na sa 81 tao ang bilang ng mga nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyong Christine sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMC, sumampa na sa 81 ang reported deaths habang nasa 66 ang bilang ng mga sugatan at mayroong 34 na mga nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, lumobo na rin sa mahigit 87.5 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura at mahigit 203 million pesos na infrastructure damages. Habang aabot naman sa 4 na milyong mga Pilipino ang naapektuhan ng matinding kalamidad. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang validation ng NDRRMC sa pinsalang idinulot ng bagyong Christine sa bansa. Nagtayo na ng temporary shelters ang ilang mga residente sa bayan ng Kanaman sa Camarines Sur na hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga bahay dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Samantala, nahatira na rin ng tulong ang ilang pang mga evacuee mula sa Naga City. Gayunman, umapila mga ito ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan. Mula sa Pili, Camarines Sur, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, ano na ang latest sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo dyan sa Camarines Sur? Yes, Bernard, magandang tanghali. Ngayon ay meron pa tayong 37,761 na families o katumbas ito ng 167,303 na individuals ang nananatili pa ngayon sa ating mga evacuation centers dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. At tuloy-tuloy ang ginagawang mga relief operation efforts ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur at ng Naga City upang maipahatid sa ating mga kababayan ang tulong ng lokal na pamahalaan. Bernard, gamit ang pinagtagpi-tagping lona at mga lumang yero, nagtayo ng temporary shelters ang ilang mga residente mula sa bayan ng Kanaman dito sa Camarines Sur. Karamihan sa mga ito ay hindi pa rin nakakauwi dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay hanggang sa ngayon. Bagaman pare-parehong nasa lanta ng bagyo, kapansin-pansin ang pagbabayanihan sa ating mga kababayan dito na nagtutulong-tulong para kumpunihin ang kanilang mga pansamantalang masisilungan. Si Mang Roberto, ginawang pansamantalang tirahan ng kanilang jeep, nilagyan niya lamang ito ng extension na trapal upang maraming mga kapitbahay niya ang pwedeng makisilong. Dito po kami lumipat kasi yan, nakikita mo yung sitwasyon. Grabe. Hanggang saan po yung inabot po ng baha sa inyo po? Ay, dito po sa bahay ko, lagpas tao. Lahat ng kapitbahay. Tabi-tabi na kami rin sa isang tent.
Nabibigyan naman kami ng ayuda pero yun, pinagpapasensyahan at talagang basa. Bigas, bisa. Ito po yung kaunahan na talagang ito sobra. Kasi ang tubig lumipat dito sa kabila. Isa rin si Aling Wency Medrano sa mga nasalanta ng bagyo sa Camarines Sur. Aniya wala siyang naisalba na kahit anong gamit matapos na umabot hanggang sa bubong ng kanyang bahay ang baha. Kaugnay nito, umapilan na si Nanay Wency ng karagdagang pagkain lalo't hindi nila alam kung hanggang kailan pa sila tatagal sa temporary shelters. Kulang po ang pagas na nakuha. May nagtaon na pong relief kaya lang kulang man po kiraray. Demi po araw po hanggang narin po kami igdiyo hanggang ato po ang tubig. Ayon sa ilang mga residente dito sa Camarines Sur, ngayon lamang nangyari ang ganitong kalawak na pagbaha sa probinsya. Kaya naman hindi nila inaasahan na ganito katindi ang kanilang sinapit. Samantala sa Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City, namigay na ng mga relief packs ang Department of Social Welfare and Development, katuwang ang city government. Bukod sa makakain, nanawagan ang mga kababayan natin sa Naga na sana ay maiayos ang evacuation center na kanilang tinutuluyan sa ngayon. Wala kaming tubig ngayon na inumin na malinis kasi alam nyo naman nabaha. Tapos yung pagkain medyo na-delay pero yung mga bata, lalo na yung maliliit, nahihirapan. Mahirap kasi walang tubig, walang kuryente, alam po, walang pagkain. Buti nga po may relief na dumating. Ano-ano na lang po kinakain namin dito, yung po mga inaanod na mga pagkain na galing sa tindahan, yun na lang po. Nakukuha po ng mga kasama namin. Samantala, may ilang lugar pa rin sa Camarines Sur gaya ng Barangay Mabolo ang kinakailangan na mapasok ng mga rescue boat para makita ang kalagayan ng ating mga kababayan doon at mahatiran sila ng tulong. Bernard, sa ngayon ang highway doon sa Milaor, Camarines Sur at San Fernando, Camarines Sur ay nananatiling hindi passable maging sa mga bus, maging sa mga truck at kasama pa dito yung mga relief packs na pinapadala ng national government ay hanggang sa ngayon ay nakastranded doon sa mahabang pila. Kagabi ay ang update ng ilan sa ating mga kasama ay 8 kilometro na yung haba noong traffic doon sa may San Fernando na hindi makadaan papunta dito sa pauwi dito sa papasok dito sa Bicol Region. At ngayon ay meron na tayong naitalang 279,977 na pamilya. Nakatumbas ito ng 1,397,866 na individual na apektado ng bagyong Christine dito sa Camarines Sur at patuloy pa rin na baha sa mga lugar ng Bula, Gainsa, Minalabak, sa Naga City, Camaligan at Canaaman dito sa Camarines Sur. Bernard. Ryan, sa inyong pag-iikot dyan sa Camarines Sur, ay sa inyong pag-obserba, hindi ba kahit papaano ay nababawasan yung yung taas ng tubig baha? Bernard, kahapon sa paglilibot namin dito sa Naga City, nabawasan na ng konting-konti lang yung nababawas, Bernard. Everyday ng paglilibot namin, tinatansya namin yung tubig, konting-konti lang yung nababawas. Siguro, Bernard, dahil ito sa mga clot na yung mga daanan nito, yung dinadaluyan nito ay hindi na siya makadaloy ng maayos, Bernard. Kaya ngayon, nag-aantay talaga tayo kung kailan ito huhupa at maging doon sa mga lugar kagaya ng Gainsa ay talagang hindi pa bumababa ang tubig hanggang bubong pa rin. Kaya yung ilang ating mga kababayan, ilang mga residente ay nandoon pa rin sa kanilang mga bubong at hindi pa rin makababa, Bernard. Ryan, meron na bang binigay na paliwanag yung LGU? Bakit nga natatagalan yung paghupa ng baha dyan? At kung sakali kung meron man silang aksyon na ginagawa o gagawin? Bernard, sa ngayon patuloy ang clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur dito
upang mapababa talaga itong tubig kasi kinakailangan na talaga na bumaba ito dahil kung tatagal ng tatagal ay mananatili doon sa evacuation centers ang ating mga kababayan. Nung nakita talaga natin yung evacuation centers sa Naga, talagang yung kalagayan ng ating mga kababayan doon, walang tubig sa CR, kaya talagang yung amoy, hindi na din maganda yung amoy ng evacuation center dito sa Naga. Kaya kailangan na din o minamadali na din ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur yung pagtatrabaho sa mga clearing noong mga daluyan ng tubig dito. Bernard. Maraming salamat Ryan Salatandol live mula sa Pili, Camarines Sur. Personal na nagtungo ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga bayan sa Camarines Sur para maghatid ng tulong at kamustahin ang mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Christine. Samantala, pumalo na sa 31 ang bilang ng mga namatay sa Bicol Region, bunsod ng pananalasa ng nakaraang bagyo. Mula sa Naga City, ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano-anong mga lugar dyan sa Camarines Sur ang pinuntahan ng Pangulo? Yes, Bernard, magandang tanghali. Bago nga makarating ang Pangulo ng Bansa dito sa Naga City Hall, una nitong pinuntahan ay itong Barangay Kausip. Dito yan sa bayan ng Bula, Camarines Sur, kung saan, Bernard, isa rin ito sa nakaranas ng matinding pagbaha dito sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Bernard, kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilang pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Dito yan sa Naga City. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs para sa kanila. Maliban sa tulong para sa mga displaced families, Bernard, dumating na rin sa Naga City ang Augmented Rescue Unit o equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kung saan bit nila ang 5 solar-powered water purifier, 2 4K Achilles rubber boat, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water assets na ito, Bernard, maaaring suyuri na ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha tulad ng Barangay Mabolo at dito yan sa Barangay Triangulo. Samantala, Bernard, sa tala naman ng Philippine National Police Regional Office 5, may 31 nang naitalang nasawi dahil sa Bagyong Christine. Ang sa pinakabagong datos na inilabas ng ahensya, 19 ang naging sanhi ng pagkalunod, 8 dito ay bunga ng landslide, 1 ay bunga ng aksidente, at isa naman ay nabagsakan ng natumbang punong kahoy, 1 ay dahil sa electrocution o yung pagkakuryente, at ang isa naman ay dahil sa atake sa puso. Bernard, itong ang Naga City Hall ay isa rin sa mga ginawang pansamantalang tuluyan ng mga kababayan nating apektado, lalong-lalo na dito sa mga residente ng Naga City, kung saan karamihan pa rin sa kanila, Bernard, lubog pa rin sa baha tulad ng Mabolo at ng Triangulo. Bernard, itong mga nabanggit nating barangay, kabilang ito sa mga o nakalocate ito katabi sa Bicol River na kung saan nagiging contributory factor itong Bicol River kung kaya't hindi pa halos humuhupa ang tubig ba sa mga nasambit na barangay, Bernard. Alan, nabanggit mo yung Bicol River at ito ang nagiging dahilan bakit hindi pa humuhupa ang baha. Ano ba ang dahilan bakit nakakaapekto yung Bicol River na sinasabi mo? Ito ba ay dahil kailangan biyang alisan ng mga nakabara o nakakaapekto yung high tide? Yes, Bernard, apektado nito ang high tide at Bernard, base na rin sa pag-aaral ng mga otoridad, ang Camarines Sur, partikular na kabilang dyan ang Naga City. Ito kasi yung catch basin ng baha mula sa Albay patungo dito pa ibaba. Kaya ang nangyayari, kung nagsasalo ng tubig baha itong Camarines Sur at Naga City, huli itong nahuhumuhupa ang tubig. Kaya expected na natin sa tuwing may ganitong kalamidad o ganitong uri ng pagbaha, Bernard, talagang makakaranas ang Naga City, maging ang Rinconada area
ng matataas na pagbaha dahil nga sa sitwasyon at lokasyon ng naturang lugar, Bernard. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Camarines Sur. Nakaburol na ang mga labi ng ilang mga biktima na nasawi sa nangyaring landslide sa bayan ng Talisay sa Batangas. Sa ngayon ay umabot na sa 18 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng lupa doon, habang patuloy ang isinasagawang search and retrieval operations sa 2 pang nawawala. Mula sa Laurel, Batangas, ito ang balita ni Lynette Bahe, live. Lynette, saan nakaburol ang labi ng mga biktima ng landslide diyan sa Batangas at ano na ang latest sa isinasagawang search and retrieval operations sa iba pang mga nawawala? Magandang tanghali, Bernard. Simula pa nga kagabi ay nakaburol na sa barangay hall ng Sampaloc, Talisay, Batangas ang mga biktima ng landslide dulot ng Bagyong Christine. At para naman sa isinasagawang search and retrieval operation, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap. Katulungan nila ang mga otoridad at kaninang umaga na mataan namin na merong volunteer mula sa Metro Manila itong K9 Search and Rescue Team doon sa 2 pang biktima na nawawala. Umabot na sa 18 ang nasawi sa landslide dulot ng Bagyong Christine at kasalukuyang patuloy pa rin ang isinasagawang retrieval operation, katulong pa rin ng PNP, BFP, Coast Guard at K9 Search and Rescue Team mula sa Metro Manila para sa 2 pang biktima ng landslide. Ayon sa isang residente sa lugar, ang 2 biktima na hinahanap pa ay kapwa menor de edad. 2 na lang, si Bian na lang at saka si Camila. Yung isa na grade 9 na. Yung isa, 2 taon pa lang yung batang yun. Kasalukuyang nasa barangay hall ng Sampaloc nakaburol ang labi ng mga nasawi sa landslide. 16 na ang nakaburol at yung 2 pang natagpuan kagabi ay nasa morgue pa. Bakas naman sa mukha ang pangungulila ni Reynaldo de Yucos sa kanyang asawa at 5 anak na nasawi dulot ng landslide, ngunit aniya tanggap na nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Kahit sa akin sarili na alam ko na wala na sila, gusto kong makita na ang bangkay malang mismo sila, na nandun sila magkakasama. Emosyonal naman ang kapatid ng nasawi na si Margie Bombales. Nagpumilit silang bumiyahe pa Talisay, Batangas kahit nahirap sa masasakyan. Sinasabi nila na walang masakyan, pumilit kami dito na pumunta kasi siyempre masakit sa amin yun. Eh, hindi namin alam na nangyayari dito. Ayon pa sa mga residente, ngayon lang nangyari ang ganitong trahedya sa kanilang lugar, bagamat may mga bagyong nagdaan ay kampante sila. Sila, inabisuhan na rin naman sila ng mga nanunungkulan dito, kaya nga lang ang mga tao kampante. Dahil nga lang hindi nila akalain na magkakaganyan. Awa at paghihinagpis ang kanilang naramdaman sa mga pamilyang naiwan sa nangyaring landslide dulot ng Bagyong Christine. Kami naghihinagpis dahil nga lang naaawa kami, katulad nga rin, inaanak namin sa kasal. Ama, tiyo, tapos pamangkin, kapatid. Pagdating naman sa mga kalsada, may kahirapan pa rin sa pagdaan dahil sa kapal ng putik na nagmula sa gumuhong lupa at mga malalaking troso ng puno bunsod noong Bagyong Christine. Samantala, umabot na sa 53 ang nasawi sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. Identified na rin ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan at mga ahensya upang matulungan ang mga naapektuhan ng bagyo at maibalik sa normal na kalagayan ng komunidad. At yan muna ang latest mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Bernard. Lynette, nakita natin kanina mayroon ding mga katabing bahay itong mga nadaanan nitong landslide. May mga nakatira pa ba dyan o pansamantala pinalisan muna sila? Lalo na ngayon may paparating pang bagyo. Bernard, may mga nakatira pa dito sa mga pinangyarihan ng insidente. Actually, itong mga nasa taas lang nung pinangyarihan, yun lang yung mga natabunan ng gumuhong lupa. Pero itong mga nasa pababa ay
nandun pa rin sila nakatira at matibay pa naman ang kanilang mga tirahan sa ngayon. Panghuli na lang, wala bang bilin ang lokal na pamahalaan kung sakali baka deklarado ba yan na danger zone o kailangan ba ilipat yung mga residente dyan sa kalapit na lugar ng mga naapektuhan ng landslide? Actually, may preemptive evacuation na sila na sinabi at nanawagan na sila bago pa nga dumating itong bagyo na lumikas na. Kaya lang dahil nga dun sa sinabi din ng mga residente, ngayon lang talaga nangyari itong trahedya na ito at kampante rin ang mga residente na hindi talaga babaha at guguho, lalo na nasa mataas silang lugar. Kaya lang itong nangyari lang itong bagyong Christine, hindi nila inaasahan ang pagguho ng lupa mula sa mga bundok at marami din mga troso ng puno ang bumagsak. At yan muna, balik sa iyo Bernard. Maraming salamat, Lynette Bahay, live mula sa Laurel, Batangas. Nasa mahigit 200 barangay sa Central Luzon ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Christine. Samantala, naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Region 3 ang mga ayuda sa mga lokal na pamahalaan para sa mga residenteng apektado sa Pampanga at Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, kamusta ang sitwasyon ng mga binahang kababayan natin dyan sa Central Luzon? Sa ngayon, Bernard, ay maraming mga kababayan pa rin natin ang mga nasa evacuation center matapos bahain yung kanilang mga bahay. Partikular dito sa lugar sa kinatatayuan ko sa lugar ng Kalumpit, Bulacan, kung saan ay nasa mahigit 10 barangay ang apektado pa rin ng baha. Hindi may tatago ang hirap na nararanasan ng mga residenteng apektado sa pagbaha dulot ng pananalasa ng bagyong Christina. Dagdag pa ang high tide at tubig na pinapakawalan mula sa Ipo at Bustos Dam na nakakaapekto sa probinsya ng Pampanga at Bulacan. Membalis po kami nung alam po namin na lalaki na yung tubig kasi mahirap po kung kumilos. Luluto ka lang po lulusong ka sa tubig. Bibili sa tingnan, lulusong sa tubig. Sabi po ng tao, ay napakahirap po talaga. Kaya lang, kailangan namin pumunta rito dahil medyo po. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3, nasa 586 na barangay na o 281,295 families o 895,035 na individual sa Central Luzon ang apektado ng pagbaha at bagyong Christine. Sa Bulacan, 4 na syudad at 17 bayan ang binaha, habang sa Pampanga ay 11 bayan kung saan nakaranas ng binti hanggang lagpastuhod na baha. Sa bahagi ng barangay May Sulaw at San Miguel sa bayan ng Kalumpit, Bulacan ay may lagpas taong baha kung saan kaya kailangan ng sumakay ng bangka ang mga residente dito at para makarating sa kanilang mga bahay o kaya naman ay makatawid sa kanilang lugar na pupuntahan. Sa Masantol hanggang Makabebe, Pampanga ay may barangay na lubog sa baha at marami ang naapektuhan ang kanilang hanapbuhay. Isa na si mga Ronald Batak na tricycle driver na nagawa niyang hindi muna mamasada sa takot na malubog sa baha ang tricycle nito. Hanggang bewang ng tubig dito, mula Palengke hanggang Plaza, hanggang Makabebe, diretso na. Ang iba'y nakukuhang lumikas dahil sa takot na makakuha ng sakit sa paglusong sa baha. Ay, mataas na pa ang tubig. Pati sa loob namin, tinutubig na rin. Kaya gusto ko mag-evacuate yung mga bata. Wala naman. Eh, sa daanan kasi namin, mataas na rin ang tubig. Gusto ko mag-evacuate. Hanggang dito na, oh. Delikado talaga yung baha dahil mamaya may mga nang ihi ng dagayan. Yun ang nakakatakot. Lalo kung may sugat ka sa pa. Nakakatakot talaga. Katulad yung mga nangyari sa Bicol, yun ang iniiwasan natin. Sa ngayon ay unti-unting humuhupa ang tubig ba sa Central Luzon sa parting Zambales at maging sa Aurora. Ngunit mayroon pa rin mga ilang lugar, partikular dito sa Bulacan at Pampanga, na lubog talaga sa baha hanggang ngayon. At ito yung mga malalapit sa coastal areas na mga barangay at mga naapektuhan ng high tide. Bernard, kung mapapansin mo dito sa aking lugar, sa barangay Pio Corscosa,
dito sa Lexburg Subdivision kung saan ay marami pa rin mga kababayan natin dito yung talagang apektado ng baha at nasa 15 pamilya na yung mga lumikas ngayon at nasa aabot sa mahigit 200 individual ang nagpunta sa isang resort na pagmamay-ari ng isang dating local official ng Kalumpit, Bulacan. At ngayon ay tumutuloy sila doon. Pero sinusustenahan naman yung kanilang pagkain ng mga may pagkain lugaw at binibigyan din naman ng local government. Pero sa ngayon nga, dito sa bahaging ito ay lumulusong sa bahay yung ating mga kababayang residente at marami pa rin dito nasa 300 pang pamilya yung mga naririto na hindi pa rin lumilikas ngayon at mas pinili na lang nila na bantayan yung kanilang mga gamit kahit ito ay mga basa na. At yung ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Bulacan. Tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinsala ng bagyong Christine. Sa pulong sa Malacanang, iniulat ng kalihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapag-ani na ang mga magsasaka ng 60 hanggang 70% na mga tanim na palay bago tumama ang bagyo. May nadalay rin ng DA ang pag-aani at pagbili ng palay sa tulong ng National Food Authority o NFA upang suportahan ang mga apektado ng bagyo. Kasalukuyan din ginagamit ang Kadiwa trucks at NFA rice sa Camarines Sur at may dagdag pang supply na ipapadala. Inatasan naman ng Pangulo ang DA na patuloy na bantayan sa kalagayan ng sektor ng agrikultura ng bansa, lalo na ang mga naapektuhan ng nagdaang bagyo. Enough stock, sir. Then we have Kadiwa trucks also going to Kamsur, right, yes. And we also have NFA rice ordered by the LGUs being deployed as we speak. Plus, to prepare for what is coming, we also instructed NFA to send additional rice above and beyond what was requested. Nakahanda ang pamahalaan na tulungan ang mga negosyong naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine. Maaring mangutang ang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa Small Business Corporation ng hanggang 300,000 pesos. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May alok na tulong ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga negosyong naapektuhan ng bagyo, partikular na para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Sa pamamagitan ito ng Small Business Corporation na may 2 billion pesos na halaga ng pondo para sa enterprise rehabilitation financing. Ayon kay Trade Acting Secretary Cristina Roque, maaaring mag-loan ang mga negosyante ng 150 hanggang 300,000 pesos na may 0% interest rate sa unang taon ng pagbabayad. Sa loob ng 3 taon, maaaring bayaran ng utang sa Small Business Corporation. And kahit walang principal payment, basta nasalanta ng bagyo, they can avail of this fund. So sa mga yung mga negosyo na naapektuhan o mga negosyante na nag-aalala, please avail of this fund. Kabilang sa mga requirement ay ang government-issued ID ng may-ari ng negosyo at barangay certification. Bisitahin ang sbcorp.gov.ph para sa iba pang detalye. Maaari ring makipag-ugnayan sa negosyo centers o DTI regional offices para sa assistance na maaaring ibigay ng DTI kaugnay nito. This situation is not a good situation, but we can always move forward and achieve better heights if we just take advantage of the programs and mga yung possibilities na binibigay sa atin ng ating gobyerno. Batay sa ulat, tinatayang mahigit 100 MSMEs ang naapektuhan ng bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli nang ibabalik ng Department of Social Welfare and Development simula sa Lunes, October 28, ang programang Assistance Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ito'y matapos na pansamantalang masuspende ang pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno noong mga nakaraang araw. Base sa advisory ng DSWD, maaaring magtungo sa kanilang tanggapan mula October 28 hanggang 31 ang lahat
na mga hindi na-assist noong October 23 to 25 para mabigyan ang mga ito ng assistance. Para sa iba pang detalye ukol sa proseso at mga requirements, maaaring bisitahin ang mga official social media accounts o official website ng DSWD. Pansamantalang i-waive ng Land Transportation Office o LTO ang multa sa late registration ng sasakyan at late renewals ng driver's license. Ito'y bilang konsiderasyon sa ating mga kababayan bunsod ng matinding pinsala na idinulot ng Bagyong Christine sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi pa muna magpapataw ng multa ang Land Transportation Office o LTO sa mga motorista na mag-e-expire na ang rehistro ng sasakyan. Gayon din sa mga driver na hindi pa nakapagre-renew ng kanilang lisensya sa pagmamaneho. Ito'y matapos na aprobahan ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang pag-waive sa penalty ng late vehicle registration, gayon din ang multa sa renewal ng lisensya bilang konsiderasyon sa mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Christine. Batay sa memorandum ng LTO, ang lahat ng sasakyang mag-e-expire ang rehistro ngayong Oktubre ay hindi muna papatawan ng multa. Gayon din ang mga driver's license na mag-e-expire mula October 21 hanggang October 31. Ayon kay Asek Mendoza, extended ang bisa ng rehistro ng kanilang mga sasakyan at driver's license hanggang sa November 8, 2024. Muli lamang magpapataw ng multa ang LTO pagsapit ng November 9. Ito ay para tulungan ang mga nasalanta nating kababayan na kahit papaano ay makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bagaman hindi lahat ay lubhang apektado ng nagdaang bagyo, ipatutupad ng LTO sa buong bansa ang pag-waive sa penalty. Samantala nagpatupad na ang LTO ng no-leave policy sa kanilang mga enforcer. Tututok muna ang mga ito sa pagmamando ng trapiko para tiyaking maayos ang dadaanan ng paghahatid ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala para naman sa ating weather update. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang panibagong banta ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest weather forecast ng Pag-asa, huling namataan ng Tropical Storm Kongray sa layong 1,630 kilometers ng east of Central Luzon sa labas ng PAR. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Napanatili ng bagyo ang taglay nitong lakas habang kumikilos westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inasahang papasok ng PAR ang Tropical Storm Kongray mamayang gabi o bukas ng umaga at papangalan ng Bagyong Leon. Bagaman nakalabas na ng PAR, hindi inaalis ng Pag-asa sa ngayon ang posibilidad ng mag-recurve o muling bumalik sa bansa ang Bagyong Christine. Depende sa magiging hatak ng panibagong bagyo. Sa ngayon ay asahan pa rin na makararanas ng kalat-kalat na mga pagulan ang ilang mga lugar sa bansa dahil sa epekto ng trough o buntot ng Bagyong Christine. Sinimulan na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng National Printing Office ang pag-iimprenta sa mahigit 1 milyong test at roadshow ballots. Formal na ring na-turn over ng Miro Company kanina sa COMELEC at NPO ang mga printing machines na nagkakahalaga ng nasa 600 million pesos. Ito ang balita ni Dante Amento. Dumating na sa National Printing Office o NPO ang dalawang printing machine galing sa South Korea na gagamitin sa pag-iimprinta ng mga balota para sa 2025 national and local elections at unang BARM parliamentary elections. Ang bawat makina ay kayang mag-imprinta ng kalahating milyong balota sa loob ng isang araw. Ang mga makina ay kauna-unahan sa Asia at ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ng isang government agency sa buong mundo. Ngayong araw, sinimulan na ang pag-iimprinta ng 1.2 million test at roadshow ballots. Ang mga ito ay gagamitin para masuri kung binabasa ba ng mga automated counting machine o ACM ang balota. Bukod dito, gagamitin din ang mga balota sa test voting sa iba't ibang lugar sa bansa.
Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, matatapos ang printing sa loob ng 2 araw. Fictitious pa rin. Kung mapapansin ninyo, yung mga pangalan pa rin na naandito ay mga fictitious names o pangalan ng mga artista o kilalang tao. Nasa 70 million ang iimprintang balota ng COMELEC sa pamamagitan ng National Printing Office. 2 milyon dito ay para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Samantala, sisimula naman sa huling linggo ng Disyembre ang printing ng official ballots na gagamitin sa paparating na eleksyon. Natutuwa kami dahil state of the art ito. Sobrang improved version ito ng lahat ng mga printing machines na alam natin so far. So una, mas mura, mas economical. At number 2 ay mabilis. Kung napansin nyo, napakabilis. Paglabas ng mga balota, nakakat na siya per precinct na yun kaagad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dadalaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Kaugnay ito ng isasagawang investigasyon sa War on Drugs campaign ng nakarang administrasyon na pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Magsisimula na sa Lunes, October 28, ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation si dating Pangulong Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Senador de la Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Sa naunang pahayag ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, sinabi nito na nag-aalinlangan siya kung talagang dadalo si dating Pangulong Duterte. Gayunman, sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Ayon kay Senator Pimentel, kahit statement lamang ang ibibigay ng former president ay magpapasalamat pa rin ito. Depende na yun sa amin kasi ako, kung ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. Inaasahan naman ni Senate President Francis Chis Escudero na irerespeto ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng War on Drugs campaign sa Lunes, October 28 ng alas 10 ng umaga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hanggang ngayong araw na lang, October 26, papayagan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga kababayan natin upang makapaglinis ng mga puntod sa lungsod. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna, ito'y upang bigyang daan ang gagawing bukod na paglilinis ng Manila City LGU sa mga sementeryo sa Maynila. Kasi kami naman po maglilinis ng kabuuan na ng sementeryo mula October 27 hanggang dumating po ang October 29. Kasi pagdating po ng October 30, hanggang November 3, ang atin pong mga libingan ay magbubukas mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Simula naman sa October 30, pagbabawal na rin ang pagpasok ng mga sasakyan sa loob ng Manila's North at South Cemetery. Ayon pa sa alkalde, pagbabawal din anya muna ang pagsasagawa ng paglilibing upang hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao sa sementeryo. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang maagang pagre-release ng year-end bonus at cash gift para sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno.
Base sa inilabas na budget circular ng DBM, ang makatatanggap ng year-end bonus ang isang government employee na katumbas ng isang buwang sweldo nito as of October 31. Gayun din ang 5,000 pisong cash gift na maaaring ipamahagi sa darating na Nobyembre. Ayon kay Budget Secretary Amenna Pangandaman, ito ay upang maiwasan na ang pagkakaroon pa ng delay sa release ng bonus at cash gift sa mga empleyado ng gobyerno na madalas na nakakaapekto sa kanilang moral at motivation sa trabaho. Posibleng magpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Base sa abiso ng mga kumpanya na langis, maaaring tumaas ng 30 hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang dagdag na 20 sentimos o posibleng walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina. Samantala, nasa 40 hanggang 50 centavos naman ang inaasahang maging dagdag sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa Martes, October 29. Inaasahang darating ngayong araw sa Pilipinas ang nasa 290 overseas Filipino workers mula sa Lebanon. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa gitna ng mga kaguluhan sa Middle East. Makatatanggap ang bawat repatriate ng tulong pinansyal na 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund, karagdagang 75,000 pesos mula sa OWA at 20,000 pesos mula sa DSWD. Pati na rin libreng serbisyong medikal at psychological aid mula sa Department of Health. Patuloy namang hinihikayat ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong nananatili pa sa Lebanon na samantalahin ang voluntary repatriation program ng pamahalaan. Sa tala ng ahensya, sa kabuuan kasama ang 290 OFWs na magbabalik sa bansa ngayong araw, ay meron ng 903 OFWs at 47 dependents ang nakauwi ng Pilipinas. Bukod sa tulong pinansyal, handa ring tumulong ang National Reintegration Center for OFWs para mabigyan ng kabuhayan ang mga repatriates, bukod pa sa makukuha nilang libreng skills training mula sa TESDA. Sumaklolo ang first responders sa isang babaeng natrap sa basement ng nasusunog nilang bahay sa Ohio, USA. Tumawag sa emergency services ang babae mula sa basement sa gitna ng mabilis na pagkalat ng apoy. Kita naman sa body-worn camera video ang ginawang pagsagip sa babae mula sa isang maliit na bintana. Agad naman itong dinala sa ospital, gayon din ang 4 na law enforcement officers at 2 bombero dahil sa smoke inhalation. Gayunman, hindi na naisalba ng mga otoridad ang alagang aso na natrap sa loob ng bahay. Posibleng naging puntirya ng pag-atake ng cyber criminals na may kaugnayan sa China ang mga telepono o network na ginagamit nina former US President Donald Trump at running mate na si Senator J.D. Vance batay sa US authorities. Batay sa ulat, inalerto na ang Trump bans campaign kaugnay nito. Hindi patukoy kung anong impormasyon ang naapektuhan. Tumanggi namang magkomento ang Department of Justice at FBI kaugnay nito. Subalit sa isang joint statement ng FBI at Infrastructure Security Agency, inimbestigahan ng US government ang isang unauthorized access sa commercial telecommunications infrastructure ng mga may kaugnayan sa People's Republic of China. Habang buhay na pagkakakulong ang sentensyang ipinataw ng korte sa isang lalaki sa Northern Ireland dahil ito sa extreme online sexual abuse sa mga bata at pagiging ugat sa pagkasawi ng isang 12 taong gulang na babae. Umamin si Alexander McCartney, 26 years old, na taga County Armagh sa 185 na kasong isinampa laban sa kanya.
kabilang ng mahigit 50 blackmail offenses. Itinuturing na ngayon si McCartney na isa sa pinakamatinding online child abusers. Gumawa ito ng pekeng pagkatao at tinarget ang nasa 3,500 na mga biktima, edad 10 hanggang 16 mula sa mahigit 30 bansa. Magsisimula na sa Lunes ang natatanging Liga ng Public Servants. 15 koponan mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang magtutuos para sa 3 million pesos na championship prize. Samantala, bagong opening game sa Lunes ay ang public services na handog ng Partners in Public Service ng UNTV. Ito ang balita. Ilang tulog na lang at muling masasaksihan sa hardcourt ng UNTV Cup ang bangig sa basketball ng ating government officials at ang kanilang puso na makatulong sa kapwa. Win in sports, win in charity. UNTV Cup Season 11. Alas 7 ng gabi nagaganapin sa Araneta Coliseum. 15 koponan na magtutuos ngayon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa 3 million pesos cash prize tax-free na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiaries. Ito ay ang 4-time champion Armed Forces of the Philippines o AFP Cavaliers, 2-time champion Judiciary Magis, Season 5 champion PNP Responders, Season 6 champion Senate Defenders, Season 8 champion DNR Warriors, at defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters. Kasali pa rin sa liga ang Season 10 runner-up SSS Kabalikat na ngayon ay tatawaging SSS Pension Boosters. Season 10 third placer Ombudsman Grabbusters. Commission on Elections o COMELEC Vanguards. Department of Foreign Affairs o DFA Emissaries. Department of Justice o DOJ Beacons. GSIS Furies. National Housing o NHA Home Masters. Magbabalik naman ngayong season ang PhilHealth Consulta at ang pinakabagong koponan sa liga, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Greyhounds. Para matiyak na mas balanse ang bawat koponan at competitive, tinutukan ng commissioners ng UNTV Cup ang pagbuo ng lineup ng bawat koponan. After the season 10, ini-expect ko this season will be sana mas maging competitive ang lahat ng teams. For those of you following our liga ng mga public servants, expect your public servants to be doing better, a lot better than before for this season 11. So we're all inviting you to watch season 11 of the UNTV Cup. Samantala, bago ang opening game sa Lunes na malalaman pa lamang sa araw na yon sa pamamagitan ng draw lots, may handog naman na public service ang partner government offices ng UNTV. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Maaaring lumapit at mag-inquire sa help desk ng Pag-ibig Fund at SSS. Gayun din sa serbisyo booth ng PhilHealth. Pwede ring mag-process ng postal ID sa tulong ng PhilPost. Maaaring bisitahin ang social media pages ng PhilPost o ng UNTV Sports para sa requirements. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Dalawa sa 4 na suspect sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga del Norte, tukoy na ng Philippine National Police. Isa sa suspect natagpuan sa Rogue Gallery ng PNP. Meron na po tayong persons of interest, at least dalawa po yung persons of interest, at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungong Bicol kinansela dahil sa Bagyong Christine. Posibleng legal consequences na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte pinag-aaralan ng Department of Justice.
desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and you disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Dating PCSO General Manager Royina Garma at retired Police Colonel Edelberto Leonardo planong imbitahan ng Senado sa pagdinig sa war on drugs. Logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Dalawang mangingisda sa Quezon Province nawawala. Ilang mga residente naman sa Albay inilikas dahil sa pagbaha at banta ng lahar. Vice President Sara Duterte hinamon ang mga tumutuligsa sa kanya na magpa-neuro at drug test din. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Retired police official Jovi Espinido binawi ang mga naging pahayag laban kay dating Senador Leila De Lima. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. 150,000 pesos, alok ng lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte, kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ng American vlogger na si Elliot Eastman. Nagdala po ng ating task force ay ang local unit po ng Cebuco ay nagbigay na ho ng reward sa mga taong magkatulong dito sa investigasyon. Kung sino nakakita doon sa bangka o kaya kung sino man ang makakita doon sa biktima. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, former Senator Leila De Lima at iba pa, iimbitahan sa Senate hearings sa drug war sa October 28. Si PRRD, mag-attend na, sabi ni Bats. The victim families, iba yun, mga aggrieved parties yun. Then the Garma story, ibang topic yun. And then, we will invite Kerwin Espinosa. Okay. And then of course, ang sanga naman ng Kerwin Espinosa would be Leila De Lima. And then, Espinido. I think that's it. Pwede na yun for the first hearing. Dagdag relief goods, air assets at equipment sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine nakahanda na. Tulong sa Camarines Sur at Albay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man. Halos 1 milyong tahanan sa bansa walang supply ng kuryente dahil sa Bagyong Christine ayon sa National Electrification Administration. There are private distribution utilities who have already contacted the Department of Energy asking if anong kailangan daw ng electric cooperatives they're willing to assist. Sexual abuse, torture at iba pang sinasabing krimen ni Apollo Kibuloy isiniwalat sa Senado. Kibuloy itinanggi ang mga akusasyon. Mga umano'y biktima, hinamong kasuhan siya. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Umano'y reward system sa Duterte Drug War Campaign napatunayan na sa mga pagdinig ayon sa House Quadruple Committee. Na-establish na nga ng Quadcom yung existence ng sinasabing reward system doon sa mga nangyayaring extrajudicial killings. Representative Paulo Duterte at Representative Migs Nograles kapwa sumailalim sa hair follicle test. Hindi naman kailangan naman. Ikaw kandidato ka, wala kang tinatago ka. Hindi ka
system. Gagawin din natin yung 7-panel air test. First time po mag-air quality test. Volcanic debris kasama sa lahar na rumagasa sa Ginubatan, Albay. Department of Social Welfare and Development tiniyak ang financial aid sa mga napinsala ng bagyo. Rescue operations sa Bicol nananatiling malaking hamon ayon sa Office of Civil Defense. I was coordinating po with our regional director sa OCD5 kanina before this press briefing, si RD Clyde Yucot, and he mentioned that ang challenge pa rin nila doon are the floodings, which are really mataas pa. Kung ang tatanungin nyo kung may available funds, again, let me categorically say that the DSWD has available funds ready to mobilize financial assistance in the coming days. Ibinagsak na matinding ulan sa Naga City, katumbas na umano ng 2 buwan ayon sa lokal na pamahalaan. Metro Manila, hindi nakaligtas sa malakas na ulan dala ng bagyong Christine. Ilang libong residente napilitang lumikas. Talagang mahirap, pero talaga pinagtsatsagaan na lang namin kasi kaysa naman na maano kami sa baha, aksidente, hindi siyempre magpapanig kung anong gagawin namin. Kaya ano na rin kami na dito, lalo na may edad na kami mga nag-evacuate. We encourage everybody at this point in time magsagawa na ng preventive evacuation para maging ligtas. Mabuting maging ligtas na dahil nga madilim. At kung madilim na at kung babaha, pati ang mga magre-rescue natin ay mahihirapan na. Naitalang stranded passengers sa mga pantalan dahil sa bagyong Christine, umabot na sa 7,000 ayon sa Philippine Ports Authority. Dito, mas nahirapan yung sa tulugan, sa igaan, tapos parang hindi komportable kasi pag nasa barko, komportable ka doon, may igaan ka doon, di ba? Tapos yung CR ganun, malayo, tapos sa barko, siguro malapit lang doon. Mahirap po kasi, yun nga po, like buntis nga po ako, mahirap kasi imbisa na sa magandang higaan po, nagtitiis lang ako dito sa lapag. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals, considering that there are no trips, and that we are also providing food for the stranded passengers. Bagyong Christine na may international name na Trami lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Namata ang bagyo sa labas ng PAR, lalong lumakas at naging isang tropical storm. Bilang ng nasawi sa gumuhong lupa sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, umabot na sa 16. 7 iba pa patuloy na hinahanap. On the process pa lang po kami ngayon ng identification at nandito na nga po ang taga-DILG kasama ang PNP Regional at Provincial PNP for the management of the dead and missing. Mga pagguho ng lupa na itala sa Cordillera Administrative Region, ilang mga sasakyan natabunan ng landslide. 21 na paaralan sa Cagayan apektado ng pagbaha dahil sa bagyong Christine. Inuming tubig, fuel, problema ngayon sa Camarines Sur. Full mobilization ng AFP assets iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Department of Budget and Management tiniyak ang pagkakaroon ng pondo para sa mga naapektuhan ng bagyo. I think we continue to concentrate on Region 5 for now because they're the ones in most need. Everybody is in need, but the accessibility problem of Region 5 is a little bit more pronounced than all the other areas. Assuming we need more funding, Mr. President, we can tap the unprogrammed appropriation. At mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa bagyong Christine, patuloy na nadaragdagan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 8, na nagsasabi, "Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na."
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.